Fireworks-related injuries pa rin. This time from the East Avenue Medical Center in Quezon City. We have Mobile Journal Jazz Perez there. Jazz, kamusta dyan sa East Avenue? Happy New Year mga Bok. Sa Happy ngayon New nga, Year. as of 3 p.m., meron na tayong naitalang 23 kaso ng firecracker-related incidents dito sa East Avenue Medical Center. Pero kung ikukumpara kanina, Bok, noong nagbantay tayo kaninang 8 a.m., 14 lang yung kaso. Tapos pagdating ng 12 p.m., tumaas naman siya sa 21. At ngayon namang as of 3 p.m. latest ay 23 na siya. So pagdating ng 3 p.m. ay konti na lang or dalawa na lang yung pumasok na bagong insidente ng firecracker-related incidents. At makwentuhan ko lang kayo mga Bok kung ano ba yung mga usual incidents dito. No? Ang unang pumasok na insidente dito before medianoche ito kasi ang kanilang monitoring mga Bok is simula December 21 hanggang present. At yung unang naitalang kaso nila is saktong Pasko na 8-year-old na bata natalsikan siya ng hindi pa natutukoy na paputok sa kanyang mata. So siya yung first case dito sa East Avenue Medical Center. At bago mag-medianoche, 7 cases yan. At after naman, ito na yung mga sumunod na dumagdag na 15 na kaso. At 11 dyan sa 23 na kaso ay mga minor de edad. Ang pinakabata, 4-year-old na batang babae. At ayon dun sa pagkakakwento sa atin kanina ng spokesperson ng EAMC, ay nagkaroon siya ng hearing loss pagkatapos niya marinig yung malakas na tunog ng paputok. Kaya naman nagpakonsulta sila kinaumagahan dito sa EAMC. At mga Bok, meron din naman tayo ditong mga cases na dahil sa mga puputok na ito. Pinakamarami talaga dito dahil sa quickies. Sumunod dyan, mga unidentified na klase ng paputok. Tapos meron din dito may biktima ng whistle bomb, fountain, lucis. At may nakita nga tayo kanina may naging biktima ng Goodbye Philippines na nagtamo ng multiple injuries. Sa ngayon, hindi pa natin makuha yung update kung ano ba yung specifically yung mga tinamaang parte sa kanya katawan ng Goodbye Philippines. So, wala pa tayong nakukuhang update doon. Pero minor din itong naging biktima nito ng mga Bok. Tapos pagdating naman dito sa iba pang incidents, meron tayo dito gunshot wound incident pero hindi pa siya classified na galing sa ligaw na bala dahil iniimbestigahan pa ng kapulisan kung kaso nga ba ito ng stray bullet. Pero sa ngayon ay hindi pa ito kinaklasify na doon sa category na yon. And ayun nga din mga Bok, meron din tayong mga non-communicable diseases dito. Nasa 86 na yung pagdating sa stroke, mga Bok. Ayan. Well, isang issue na malapit sa puso ni Manny Magato at parati yung tinatanong, mayroon ba diyang kaso ng holiday heart syndrome? Kumain ng Ayun mga lechon. Bok. Kanina nakausap natin yung, nakapareham natin yung sa spokesperson dito ng EAMC. Ang pagkakasabi niya kanina ay meron tayong mga na-stroke, 86, tapos naman yung sa acute coronary syndrome ay 11, tapos may 8 din tayong na-asthma. Pero itong data nito is as of 8 a.m. pa, wala pa tayong nakukuhang update. And tinatanong din natin kung ano ba yung usual ages ng mga na may kaso nito, pero wala din daw silang maibigay pa sa ngayon. Pero mga Bok, sabi nila sa amin kanina na kaya daw siguro nagkaroon ng mga cases ay hindi dahil medianoche lang kaya nagkaroon ng cases. Dahil nga ng mga nakaraang holiday like nagpasko at iba pang mga handaan ng Christmas party, possible daw kasi na talagang nagkataon lang na nung bagong taon tsaka lumabas yung kanilang symptoms at naisugod dito sa EAMC. Pero paulit-ulit naman ng ating mga ospital na syempre mag-ingat pa rin sa ating mga kinakain at although holiday season ay napakahirap kung magkasakit ay maisugod dito na dito pa magbabagong taon. Pero kanina nung nagbantay tayo dito, may mga dumadating na mga ambulansya, usually mga seniors, talaga yung mga isinusugod naming cases na nag-high blood or nahihirapang huminga, and upon assessment pa naman sila. Hanggang ngayon, hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa loob, no? Pero ito yung mga kaso na nakita natin kanina. Sorry mga Bok. Ayan, dito sa East Avenue Medical Center. Okay, salamat for the update. Mobile journalist Jazz Paredes. Okay, thank you, Jazz.